Halos isang linggo na mula nang ihatid si Aya ni Lucas sa kanyang tahanan at hindi pa rin ito nagpapakita. Palaisipan pa rin sa kanyang inakto nito nung huli silang nagkita. At dahil palaging abalay na wala rin ito sa kanyang isip at inabala ang sarili sa ibang bagay. Habang naghahanda papasok sa kanyang shop, nagring ang kanyang phone. Malapit ng party sa mansyon ng mga salo. Sigurado ka na bang matutuloy ang plano? They are preparing now for the event. Ani Thea sa kabilang linya. Yes, tuloy ang plano natin. Make sure na nakahanda ang lahat na kakailanganin natin para makapasok sa kanila. Pinal na sagot ni Aya. Nakausap mo na ba si Lucas? Not yet. Hindi pa nagpapakitang kumag na yun sa akin. Aniya. May nangyari ba na hindi namin alam? I'm not sure kung may dapat ba akong ipagduda sa kilos niya sa huling pagkikita namin. Pero sisiguraduhin ko na malalaman ko din. Be careful. Hindi basta-basta si Lucas. I know that, but anyway, thanks for the concern. So, sino na magiging partner mo ngayon kung walang paramdam si Montago? Ako nang bahala doon. Just make sure na nakaprepare nyo na lahat ng kailangan natin. Hindi basta-basta ang lunggang papasukin natin. Sagot niya. Okay then, see you later, bye. Matapos may babang linya, kaagad na kinontak ni Aya si Mr. De Chavez. Hello? Can we talk, Mr. De Chavez? Diretsong tanong niya. May katagalan pa bago to sumagot. I am in the middle of our meeting. What is it all about? Tungkol dun sa pinag-usapan natin last time sa event ng mga selo. Okay, so may problema ba? I don't have an escort for the night. Can I have you with me? Matagal hindi nakaimik ang nasa kabilang linya kaya sandaling naalangan si Aya na nagtanong pa dito. Okay, if that's what you want, no problem. Anito. Thank you, Mr. De Chavez. It's okay anyway, I need to hang up. I am at my meeting. Yeah, thank you, Mr. De Chavez. Paalam niya at binaba ng linya. Kahit papaano'y nakahinga siya ng maluwag, alam niya na masyadong mahigpit ang security sa mansyon na yun at hindi siya basta-basta makakapasok kung may walang kahit na sinong miyembro doon na makakasama niya. Samantalang habang magkakaharap na nakaupot nag-uusap sina Lucas at Mr. De Chavez, nang tumawag si Aya sa huli. Nanatiling tahimik at nakikinig lamang si Lucas sa usapan ng dalawa. Blankong ekspresyon at walang mababakas na namang emosyon sa mga mata niya. Make sure to take care of her. And don't let her out of your sight. Ani Lucas matapos ang pag-uusap ng mga ito. Sumandal sa sopat humitit ng vibe. Sigurado ka na hindi ka magiging escort niya? I thought, huwag ka nang magtanong. Gawin mo na lang ang trabaho mo na maayos. Sisiguraduhin ko na bago matapos ang gabing yun, may malalaman at malalaman ako. Siguraduhin mo na nakabantay ka sa kanya all throughout the night. Seryosong sabi ni Lucas habang patuloy sa paghitit ng vibe. Makakaasa ka. Pero paano kung magkita kayo't magtanong siya? I'm sure she's not. Do you have another date for that night? Hindi sumagot si Lucas at sandaling tinapunan lamang na makahulog ang tingin ng kausap. Nanahimik naman ito at hindi na nagtangka pang magsalita. Sa gabi ng okasyon, hindi magkandatuto sa paghahanda sina Aya at ang mga kasama. Make sure na hindi kayo makakabulabog ng ibang guest, okay? Bilin ni Aya habang kausap ang mga ito sa phone. Kasalukuyan din siya naghahanda para sa pag-alis. Yeah, kami nang bahala dun. Basta make sure na walang makakahalata sa'yo sa loob. Even Lucas, do not let him catch you. Paalala ni Jessa. Of course not. Kailan ba ako nagtrabahong pumalpak? Silang dapat mag-ingat sa akin, ani Aya. Don't be too confident. Ang mahalaga mag-focus tayo sa ginagawa natin. I'm sure na magiging successful ang operation natin. Basta mag-iingat kayo at iwasang mabulabog ang kahit na sinong nandun. Noted. Maraming mga bisitang dumalo sa gabing yon. Hindi nakala ni Aya na mas doble pa ito sa inaakala niya. Patunay lang na kilalang tao ito at maraming koneksyon base sa mga personalidad ng mga taong dumalo ng gabing yon. May mga matataas na opisyal na namataan niya. Are you okay? Tanong ni Mr. De Chavez sa kanya na nakapagpatigil sa ginagawa niyang pagmamasid. Kagaya ng dati, ito pa rin ang lugar na napadparan niya noong una siyang nakasama si Lucas. Oo naman, ayos lang ako. Sinusubukan ko lang tingnan kung may iba pang kakilala pa ba ako dito maliban sa'yo. So may nakita ka na ba? Wala nga mukhang stranger sa akin lahat ng mga nandito. Aniya habang nililibot ang tingin. Isang partikular na tao lang naman ang nais niyang makita. Si Lucas, ngunit kahit anino nito hindi yata niya matanaw. Ang mabuti pa, maupo na muna tayo, ayon sa kanya ni Mr. De Chavez. Mabilis naman siyang tumalima. Kaagad na nilapitan sila ng server at inabutan ng kupita na may lamang alak. Umiling si Aya bilang pagtanggi. Habang nakaupo, nilapitan sila ng isang babaeng nakasuot ng maskara. Nakasunod ditong ilan sa mga guards nito naka-uniform ng kulay itim at black shades.
Kamusta kayo dito, Mr. De Chavez? Nag-enjoy ba kayo sa party? Mabutit nakadalo ka pa rin. Anito, nakatitig ito kay Aya habang nagsasalita. Ayos lang naman kami dito, Lady Queen. Kinagagal ako maging bisita niyo at makadalo sa mahalagang event na ito. Sagot nito at nakipagkamay sa ginang. Biglang binundol na matinding kaba si Aya matapos itong i-address ni Mr. De Chavez ng Lady Queen. Sino ba naman ang hindi magiging pamilyar sa kilalang alias na yun? Maraming hindi ito kilala sa personal dahil sa nakatagong mukha nito sa publiko. Tanging ang mga nakapaligid lamang ditong nakakilala sa tinaguriang Lady Queen ng ilang mga kilalang personalidad. Dahil sa laki ng koneksyon at gamay nito sa loob at labas ng bansa, napalunok ng sariling laway si Aya at napasulyap kay Mr. De Chavez. Siya nga pala ng aking miss ngayong gabi, si Miss Aya Guevara. Pakilala ni Mr. De Chavez sa kanyang saginang. Obvious naman na bago pa lamang siya rito. Tama ba, Mr. De Chavez? Tanong nito na sinuwid ang tingin si Aya mula taas hanggang baba. Ganun na nga ho, at balak din sana niyang mag-invest sa company kung inyong mamarapatin. Of course, we can talk that later. Pero sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ko siya? Taas kila na tanong nito. Oo naman, Lady Queen, no doubt with that. Okay then, we'll talk later. I need to check some visitors too. See you around and nice to meet you, Miss Guevara. Anito. Nilahad nitong palad na kagad tinanggap ni Aya. Sigurado ka ba na hindi siya maghihinala kung bakit ako kasama mo? Sense ko kasi kakaibang tingin niya sa akin. Bulong ni Aya kay Mr. De Chavez. Don't worry, sagot kita. Anito na muling binalik ang atensyon sa harapan. Are you there? Narinig ni Aya na tinig ni Thea. May nakakabit na maliit na earphone sa kanyang tenga na hindi naman mapapansin dahil natatakpan niyo ng mahaba at nakalugay niyang buhok. Yes, kamusta kayo dyan? Nasa loob na kami. Gosh, ang daming bantay. Mag-ingat kayo, basta update niyo lang ako. From time to time, gagawa ako ng paraan kung paano malilingat ang kasama ko. Aniya sa mihinang tinig. Yep, ikaw rin ingat. Miss Guevara, are you okay? May kausap ka ba? Bali sa kanya ni Mr. De Celo. Kagat labing binalingan ito ni Aya. Don't worry, Mr. De Chavez, okay lang ako. Para kasing sumama tong tiyan ko, mukhang kailangan ko atang gumamit ng banyo. Alibay ni Aya. Ha, ganun ba? Sige. Umikot ka na lang sa may gawi doon. Merong doon restroom. Diretso ka lang. Anito habang tinuturo ang direksyon. Thank you, Mr. De Chavez. Madali lang ako. Babalik din ako kagad. Ani habang tumatayt sa puong tiyan. Napatango na lamang ang Ginoo. Habang nasa hallway at mabilis na naglalakad, biglang may bumundol kay Aya. Nagtaas din siya ng tingin ng sinuhin nito. Laking gulat niya na makilala to. Hindi niya inasahan na makikita doon ng taong to. Who are you? Biglang tanong nito na halatang nairita rin sa pagkantala sa paglalakad. Napalunok muna si Aya bago nakasagot. Uyong masariling kamaong nasa likuran niya. I am your nightmare. May hinang bulong niya. Didn't you hear me? Matala sa mga mata nito sinuri siya mula ulo hanggang paa habang nakunot no. Doon ang party tindi dito. Anito, tinuro nitong direksyon ng karamihan. I am looking for restroom. Aniya na bahagyang nginitian nito kahit gustong-gusto na niyang pasabugin ang pagmumukha nito sa harapan niya. Nanatili pa rin siyang mahinahon. At least ngayon alam na niya kung saan ito makikita. Hindi niya malilimot ang itsura nito kahit pa mahabang taon na nakalipas. Paulit-ulit na bumabalik sa alala niya ginawa nitong pagpaslang sa kanyang tinuring na ikalawang magulang. Hindi dito ang daan, papuntang restroom, doon. Anito sa bituro sa kabilang pasilyo. Hindi allowed pumasok dito ang walang permiso. Sandali, bago ka rito hindi ba? Ipagpaumahin niyo na po Mr. Celo kung inabala kayo ng kasama ko. Biglang sabi ni Mr. De Chavez sa likuran nito. Magkasama ba kayo? Baling nito sa Ginoong lumapit. Ganun na nga po. Palagi mong babantay at baka kung saan siya mapasuot. Mabangis na sabi nito. Sige po, pasensya na rin po. Lumapit ito kay Aya at giniya siya. Halika na, doon na tayo sa kabila. Anito. Sino siya? Pabulong na tanong ni Aya. Siyang sinasabing kanang kami ni Lady Queen at may bulong-bulungan na di siyang partner nito. Anong ibig mo sabihin na partner? Kunot nung tanong niya. Asawa, parang ganun. Pwede rin na live-in partner. Ewan ko kung alin sa dalawa. Basta manahimik ka na lang para hindi tayo mapahamak. I'm sure na palagi tayo niya mamanmanan. Ba't ka ba kasi nagawi doon? Itinuro ko naman kung saan yun, hindi ba? Nalingat lang siguro ko kaya hindi ko napansin. Alibay niya't kaagad na nag-iwas ng tingin dito. Bawat kilos mo dito dapat nag-iingat ka. Mga halang ang kaluluwa ng mga tao dito. Walang patawad ang mga yan. O siya, pumasok ka na sa pintong yan. Anito. Salamat, anin ni Aya. Hihintay na lang kita dito sa labas.
Sabi ni Mr. De Chavez. No need, I can manage, sagot ni Aya. Are you sure? Naniniguradong tanong ni Mr. De Chavez. Tumango si Aya at kaagad din siyang iniwan ng kanyang kasama. Mabilis na tinungo ni Aya ang pintong tinuro nito. Ilalang ang tao sa loob kaya sa pinakadulong cubicle ang kanyang pinili. Sinipat niyang paligid kung saan siya pwedeng dumaan. Maswerteng napansin niyang butas na daan para sa outdoor aircon. Hinintay muna niya makalabas ang ibang naroon sa loob bago siya kumilos. Pagkalabas ng iba, umakyat siya para abutin ang ceiling. Mabilis at maingat niyang tinanggal ang takip sa butas at umakyat doon. Maingat din niyang binalik ang pagkakatakip nito. Walang ingay na gumapang siya sa makipot at masikip na daluyan upang makarating sa ibang bahagi ng masyon. Where are you guys? Mahinang tawag ni Aya gamit ang kanyang earphone. We are here. Nakapasok na kami sa loob. Ikaw nasan ka? Tanong na sagot ni Thea. Sandaling oras lang ang kinailangan ko. Kailangan ko rin bumalik kaagad sa party. Baka maghinala sila at hanapin ako. What will you do now? Tanong ni Thea. Sandali. Napansin ni Aya ang tinapat ang kwarto na walang tao. Maingat na bumaba siya sa silid at kaagad na nilapitan ng isang computer. May dala siyang USB na siyang ginagamit niya upang makuha ang file sa computer na naroon. Maswerteng open ito na marahil ay katatapos lang ginamit. Kaya hindi siya nahirapan sa pagbukas ng computer. Ilang minuto lang at nakarinig siya ng mga tinig sa labas na mula sa paglapit sa kanyang kinaroroonan. Shit, di here. Be careful. Paalala ni Thea. Mabilis na bumalik siya sa kanyang butas na dinaanan. May nahagip siyang isang papel sa mesa. Sandali niya sinipat yun at napansin isang blueprint yun. Kaagad niyang dinampot at siniksik sa kanyang bra. Matapos maingat na may sara niyang butas ng dinaanan at sakto bumukas ang pinto't pumasok ang tatlong lalaki. Umikot ang tingin ng isa sa buong silid na tila may pinagmamasdan. May tao bang nanggaling dito? Tanong ng isa. Wala, tayo lang naman nandito, hindi ba? Nanahimik ang isa sandaling umikot sa silid. Nasaan ang blueprint? Tanong ng isa pa. Nilapag ko lang yun dito sa mesa, may kumuha ba sa inyo? Tanong ng isa pang lalaki na may malaking pangangatawan. Baka nandyan lang. Hanapin mo't baka kung saan mo lang naman nilapag. Sagot ng isa. Hindi, iniwan ko lang naman yun dito. Ang mabuti pa lalabas muna ako at check kung nasa kabila. Anito sa lumabas, maingat na bumalik si Aya sa kanyang pinanggalingan. Mabuti na lang at walang tao sa loob ng restroom. Kamusta? Nasa ka na? Tanong ni Thea. Nakalabas na ako, sabi ni Aya. Lumapit ka kaagad dito. Utos niya rito. May iniwan akong bag sa ilalim ng bowl. Nandyan ang kailangan mo. Anito. Salamat. Ingat ka't may nagmamasid sa labas. Kunin mo kaagad ang iwan ko dito. I'm sure na mahalaga yun. Ani Ayat kaagad hinagilap ang sinasabi nitong bag. Mabilis na binuksan yon at nagpalit ng damit. Kailangan niyang bumalik kaagad sa party bago pa man nila mapansin ang pag-alis niya. Paglabas niya may dalawang babaeng pumasok at isa si Thea. Binigyan niya ito ng makahulugang tingin bago diretsong lumabas ng restroom. Muntik na kitang hindi nakilala. You change your dress, sabi ni Mr. De Chavez. Yes, aksidente kasi may nakabangga ako kanina at nabuhusan ng damit ko ng tubig. Mabuti na lang at may mabuting puso nagpahiram ng damit. Dahilan ni Aya. Inikot niyang tingin at napansin niyang paglabas ni Thea mula sa restroom. Mamaya lang lalabas na si Lady Queen para magbigay ng kanyang address. Ani ni Mr. De Chavez. Tumango si Aya bilang pagsang-ayon. Kanina pa panay ang ikot ng mga mata niya sa pag-aakalang nandoon si Lucas. Mr. De Chavez, hindi ba kasama rin yata dito si Mr. Montago? Hindi ko yata siya napapansin nandito. I'm not sure kung miyembro siya rito, pero misa ko na siyang napansin na dumalo dito. Bakit mo naitanong? Wala naman. Nabaling ang tingin ni Aya sa dalawang pares na pumasok sa gate. Si Lucas at may kasama itong isang babaeng hindi niya kilala na mukhang sopistikada. Nakakapit ito sa braso ng lalaki. Hindi naman niya gusto ngunit nakaramdam siya ng pagkainis sa nakita. Lalo pa nang lumapit ito sa kanila. Mr. Montago, mabuti naman at nakadalo ka. Bati ni Mr. De Chavez na nakipagkamay pa rito. Yes, mahirap palampasin ang mga ganitong pagkakataon. Since mukhang magkakaroon kami ng partnership ni Miss Lady Queen. Sagot ni Lucas at bumaling kay Aya. I'm glad to see you here, Miss Guevara. Thanks to Mr. De Chavez for bringing me here. Patay mali siyang sagot ni Aya. You have your beautiful muse tonight. Bali ni Mr. De Chavez sa babaeng kasama ni Lucas. Yes, meet Shira Twain, my longtime friend in London. She visit me and so I bring her here. Nice to meet you, Miss Twain, ani Mr. De Chavez na nakipagkamay pa dito. Same to you, sir. Tumingin sa kanyang babae at ngumiti. Binigyan naman ito ni Aya ng professional na ngiti. Hindi naman niya pwedeng ipakitang niinis siya dito. By the way, dumito na rin kayo para may makasama naman kami sa mesa. Since may bakante pa naman, ayon ni Mr. De Chavez sa dalawa. Sure.
Mabilis sa sagot ni Lucas at kaagad humila ng upuan para sa babaeng kasama nito. "Sit here," sabi nito na iminosta sa kanya ang upuan. "Thank you." Naupo ito kaagad. "Welcome," ani Lucas. Humila ito na sariling upuan. "It's good to be here. At least, I won't get bored since Miss Guevara is here. She can be my company too for the whole night." Matamis ang ngiting sabi nito na nakasulyap kay Aya. Lihim na napaismid si Aya, ngunit nagawa pa rin niyang magpaka-professional dito. Ngumiti siya at bahagyang tumango. "Of course, para hindi naman tayo mapanisan ng laway." Biro niya. Malakas na patawa si Mr. Chavez. Ngiti naman sa babaeng kasama ni Lucas. Since hindi naman ito alam ang sinasabi ni Aya. Tila deadma at walang narinig naman si Lucas. Habang abalang mga bisita sa pagsasaya at pagkakwentuhan, bungungad naman sa gitna ng ginang ang nakamaskara. Hindi nito maaaring magkamali si Aya. Ito si Lady Queen. Talaga na hindi ito nagpapakita ng mukha sa karamihan. Isang palaisipan sa kanya kung anong nasa likod ng maskarang yun. "Good evening and welcome everyone," bati nito. "It's my pleasure to be with you all tonight. Let's celebrate our new success and achievements. And let's cheer for the new members here. Welcome to our world. For all those who didn't know me, you can simply call me Lady Queen." Anito, matapos makapagsalita ito'y bumba ito para lapitan isa-isa mga bisita. "It's good to see you here, Mr. Montago, Mr. De Chavez." Kumaway ito sa kanila bago bumaling kay Aya. "Welcome here, Miss Guevara." Nagabot ito ng kamay sa kanya bago bumaling sa babaeng kasama ni Lucas. "You have a beautiful miss tonight, Mr. Montago." Yes, meet Miss Shira Twain." "Hello," bati ng babae at nagabot ng palad sa ginang. "Welcome. I hope one day you will be one of us," anang ginang. "Not bad." Nakangiti sang-ayon nito sa ginang. "I have to look the other. Enjoy the night. See you around." Anito bago tumalikod sa kanila. Napansin ni Aya na ang babaeng lumapit sa ginang at tumalik sa pisngi nito. Pamilyar sa kanyang hugis at kilos nito, kaya hindi niya ito nilubayan ng tingin. "Are you still there?" Narinig ni Aya sa kanyang earphone. Excuse me guys, I need to go to the restroom." Biglang paalam ni Aya sa mga kaharap. "Sure," nakangiti sagot ni Shira. Mabilis na tumalikod si Aya habang nagmamasid sa paligid. "Are you all out?" Mahinang tanong ni Aya. "Yes, mabuti na lang at smooth and successful ang operation natin." "Ano, may nakuha o nakita ba kayo?" "We'll see it all in a hideout, but for now be careful. Do not worry for us. We're safely got out," paalala nito. "Okay, you can leave. I can manage myself." "Sure, but if you need anything, we're still open in the line." "Yeah, thanks. Bye." Matapos ang kanilang pag-uusap, sandaling nag-retouch si Aya bago tuluyang lumabas. Malayo pa lang sa table nila, napasimangot na siya na makitang tila sweet si Lucas sa kasama nitong babae. Ipinaglagay niya ito ng pagkain sa plate nito. Hindi man dapat ngunit hindi maiwasan ni Aya na makaramdam ng kunot sa dibdib. Nainis na muli siyang bumalik sa mesa nila. "Here you are," ani ni Shira. Tipid ng ngiti lang at bahagyang tangon tinugon ni Aya dito. Sandali niya tinapunan na sulyap si Lucas, ngunit sadya yatang hindi siya nito tinitingnan. Dinampot niyang bote ng alak at nagsalin sa kanyang baso. Walang pakundang inom niya lahat ng laman nun. "That wine has a good taste," ani Shira. Kibit balikat lang tinugon ni Aya. "You haven't eaten yet," paalala ni Mr. De Chavez. "Baka malasing ka kaagad kung..." "I can manage myself, Mr. De Chavez. Don't worry." Sagot ni Aya na muling nagsalin ng alak sa baso. Diretsong ininom niya yon. Hindi na mabilang ni Aya kung nakailang baso siya. Nang tumunog ang phone niya, medyo nakaramdam na rin siya ng tama sa sarili. Tiningnan niya screen ng phone at sandali siya natigilan. Maya-maya tumayo siya at nagpaalam. "I need to go. It's getting late. Anyway, I enjoyed the night." Paalam ni Aya na hindi man lang sinulyapan si Lucas. "Are you sure? Medyo nakainom ka na and..." "I'm okay. Thank you for being with you, Mr. De Chavez." Putol ni Aya sa sasabihin pa nito. Naglakad si Aya palabas, ngunit bigla siya nakaramdam ng hilo at sandaling napakapit sa isang upuan. Hinintay muna niya na maging maayos ang pakaramdam bago nagputuloy sa paglabas. Nasa harapan na siya ng kanyang sasakyan at nagbubukas noon nang may biglang pumigil sa kanyang mga kamay. Hindi niya tuloy naiwasang asikan nito. "Hey, kotse ko to't kaya, pwede ba?" "You've drunk too much." Anito kaagad na nakilala ni Aya ang tinig nito kaya hindi maiwasan na mainis siya at tarayan to. Ano naman ngayon sa'yo? "I can manage myself to go home." "Shoo, alis!" Taboy niya rito. "Don't be too stubborn." "Bakit? Anong gagawin mo? Ihagis mo ako?" Naiinis niyang tanong. Bahagya niya itong tinulak para makapasok. Ngunit bigla siya nitong binuhat. "Hey, ano ba? Put me down?" Walang pakialam na pinasok siya nito sa passenger side.
bago ito walang imik na bumalik sa driver's side. Hey, pwede ba ha? I'm not playing games with you. Kaya pwede ba huwag kang makialam sa buhay ko? Asar na sabi ni Aya. Bumalik ka na doon sa chika babe mo. Paniguradong hinahanap ka na nun. Biglang umangat ang kilay nito at amused na napalingon sa kanya. What was that tone? Are you jealous to her? Tudyo nito sa kanya. Isa pa, may pakialam ako sa buhay mo. Since una pa man involved na ako. Marin at malamig na dugtong nito. Napansin din ni Aya ang pangangalit ng bagang nito matapos ay matiim siya nitong tinitigan. Hindi ko sinabing sundan at ihatid mo ko. Humalikip-kip si Aya. Walang imik na binuhay ni Lucas ang makina at pinausad ang sasakyan. Dahil medyo nahihilo na, hindi na malay ni Aya nakaidlip siya. Marahil dala ng malamig na temperatura sa loob ng sasakyan, nagising na lamang siya ng mamalayan ng mainit na nakadampi sa kanyang labi. Biglang lalaki ang kanyang mga mata nang ma-realize kung ano to. Puting kisaming nakikita ng kanyang mga mata at ramdam niya nakahiga sa malambot na kama. Where am I? Piping tanong niya sa sarili. Hindi niya alam kung paano magre-react kaya muli niya pinikit ng Marin ang mga mata. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit tila nagustuhan pa niya yun. Bigla siyang nahiya na nagmulat ng mata at kumilos. Ramdam niyang pananabik sa sarili. May kung anong nagtulak sa kanyang tugunin to. Sa nahihilong pakaramdam, dala ng kalasingan na dinagdag pa ng amoy ng alak na humahalo sa hininga nito. Tuluyang natangay si Aya at nagawang tugunin ng mga halik nito. Mainit at tila nananabik na nagsanib ang kanilang mga dila. Para kay Aya, bahala na kinabukasan ngunit hindi naman niya mapigil ang init na biglang kumakalat sa kanyang bawat himaymay. Walang salitang kapwa naglakbay ang kanilang mga palad sa bawat isa. Hindi napigil ang ungol ni Aya. Napapaliyad siya at patuloy pang nagliyab ang init na nasa kanyang kaloob-looban. Matapos maramdaman ng banayad na pagpisin nito sa kanyang dibdib. Please stop me before I lose control. Hirap na tugon ni Lucas sa pagitan ng mabining mga halik nito sa kanyang leeg. Bahagyan itong inangat ang sarili, ngunit kaagad ding hinapit ni Aya pa, lapit sa kanyang katawan at walang salitang kusang kinabig ito sa batok at mainit na hinilikan sa labi. Nagbigay ng hudyat yun kay Lucas para magpatuloy. Pakiramdam ni Aya sa sarili na wala lahat ng hiya niya sa kanyang katawan at ang nais lang ay mapagbigyan ng nais nito. Hindi naman masama kung may bigay man niyang sarili kay Lucas. Sarili pa rin naman niyang magdedesisyon pagkatapos nito. Aariin na rin niyang magandang alaala ang gabing yun. Dahil hindi naman siya umaasa na may magandang mangyari pagkatapos nito. Napaungon siya ng maramdaman ng lamig ng aircon sa silid matapos na hindi niya namalayang nahubad na nito ang lahat ng kanyang saplot sa katawan. Beautiful. Anas ni Lucas habang masuyong pinagmamasdan ng hubad na katawan ni Aya na nakalatag sa malambot na kama. Unti-unting yumukod si Lucas at masuyong dinampian ng pinong halik ang kanyang balat mula sa kanyang balikat pababa sa kanyang dibdib. Ungol ni Aya na unti-unting bumba ang halik nito sa kanyang dibdib kasabay ang masuyong pagpisil nito sa kanyang balat. Nagdulot yun ng iba yung init sa kanya. Marahang gumapang ang tila ekspertong mga palad nito sa kanyang kabuuan na tila kinakabisado ang kanyang korte. Hindi napigil ang ungol muli ni Aya habang napapaliyad matapos marahang pinisil ni Lucas ang kanyang magkabilang dibdib. Tila minamasahe nun habang patuloy sa pagdampi ng halik sa kanyang balat. Hindi napigilan ni Aya na masabunutan nito at mapakagatlabi na maramdaman niya ang pagbaba ng palad nito sa kanyang kasalanan at banayad na nagmasahe sa ibabaw nun. Nagpatuloy sa ginagawang paghalik sa kanya si Lucas. Unti-unting bumba ang halik nito sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang puson. Tila pinapangumpusan ng hininga si Aya sa sobrang antisipasyon at sa kakaibang init na umaalipin sa kanya sa oras na yun. At hindi nagtagal sabay nilang narating ang rurok ng langit. Hingal at pawisang bumagsak sa kanyang tabi si Lucas habang hindi bumibitaw ang braso sa pagkakapulupot sa kanyang bewang. Maring ipinikit ni Aya ang kanyang mga mata. Matapos ang mainit nilang pagninig, ngayon niya biglang nakaramdam ng hiya dito. Pumihit siya patalikod kay Lucas ngunit naramdaman niya ang paghapit nito sa kanyang bewang palapit sa katawan nito. Daman niyang init na sinisingaw ng mga katawan nila. Kakaibang init at kiliti naman ang lumulukob sa kanya. Kung bakit ba naman masyado yata siyang mahina para pigilan ito ngayon. Stay for a while please. Narinig niya pakiusap nito, napakagatlabi ng lihim. Napangiti si Aya. Hanggang sa hindi na malayan ni Aya nakaidlip na siya. Nagising na lang siya na wala siyang makitang katabi sa kama habang walang saplot. Tumayo siya at sandaling tiningnan ng paligid. Napansin niya na may tao sa terrace ng kwarto. May ingat na lumapit siya sa pinto't sinipat to. Si Lucas at tila may kausap sa phone nito na nakipagtalo. I can't do that. I don't even have a proof yet. Anito sandali ito nakinig sa kausap. But that's not enough. I want my own proof. I can't kill her just like that. What if I am wrong? I want to be sure first. And no one can tell what to do unless I had my own proof in my hands.
Tila galit na sagot nito bago tuluyang pinatay ang phone. Mabilis at maingat na muling bumalik sa kama si Aya at nagkunwaring tulog pa. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi kaya akong tinutukoy niya. Pero anong atraso ko para gawin niya yun? Bulong na tanong niya sa sarili. No, I won't let that happen. May mga anak ako na kailangan ko pang makasama. Sisiguraduhin ko na hindi siya magtatagumpay kung ano man ang binabalak niya. Narinig niyang pagpasok nito. Mariin niyang pinikit ang mga mata. Lumundo ang kama na tila naupo ito. May naramdaman niya na banayan nitong hinaplos ang kanyang braso paket sa kanyang muka. Narinig na niya ang paghugot nito ng malalim na buntong hininga. Sino ka ba talaga? May hinang bulong nito. Matagal nitong pinagmasdan ang mukha ni Aya. Muli itong nahiga habang matagal na nakaramdam si Aya. May naramdaman niyang paghaplos ito sa kanyang braso patungo sa kanyang batok. Alam niya na napansin itong tattoo niya sa parting yon. Matapos itong hawiin ng buhok niya, matagal na pinaglandas nitong daliri doon. Hindi naman magawang gumalaw at magmulat ng mata ni Aya dahil baka mahalata nito nagising lamang siya. Matagal ba siya nakaramdam bago ito umayos ng higa tila muling nakaidlip. Saka pa lamang siya tumayo tinungo ang banyo. Habang nasa loob ng banyo si Aya, tumunog ang kanyang phone. May ilang segundo itong nagring at nagising si Lucas. Wala si Aya kaya minabuti niyang tingnan kung sinong caller nito sa ganong oras ng gabi. May cupcakes? Piping ulit niya sa nakarehistrong pangalan sa screen. At dahil mukhang hindi pa naman lalabas ito minabuti niyang pindutin ang answer button nun. Hi, kamusta ka na dyan Iha? Pasensya na kung gabing-gabi na kaming napatawag sa iyo ha? Ito kasi si Margo. Kanina pa ako kinukulit na tawagan ka raw namin. Mabuti pa kausapin mo na nga lang muna. Tinig na isang ginang. Hi Mommy, I miss you so much na. Kailan ka po ulit uuwi dito? Gusto na kitang mahag. I miss to kiss you na po. Always good girl po ko kina lolo't lola. Masayang bida nito. Biglang may kung anong bumara sa lalamunan ni Lucas. May kakaiba rin siyang naramdaman sa malamis na tinig ng bata. Pananabik, hindi niya matukoy. Hindi din niya maipaliwanag ang biglang pagbilis ng kabog ng kanyang dibdib. Napalunok siya habang nagpatuloy sa pakikinig. Mommy, don't worry. Palagi ko naman binabantayan si Margo. Ako pong magbabantay sa kanya habang wala kayo. I love you, Mommy. Tinig naman ng batang lalaki. Naku, pagpasensyahan mo na yung mga bata ha. Talagang kinukulit kasi nila ako't ayaw tumigil hanggat hindi ka raw nila nakakausap. Ani Ginang. Tahimik na naibaba ni Lucas ang phone. Bigla siyang napaisip. May mga anak siya? Piping tanong niya sa isip. Binalik niya ang phone at muling nahiga. Naramdaman niyang paglabas ni Aya mula sa banyo at pag-upo nito sa kamat nahiga. Pinakiramdaman niya ito't ng tila tahimik na yung muling tumayo. Hindi niya alam ay sinisilip siya nito't nakita siyang pumasok sa banyo. Mabilis na napabalikwas ng bangon si Aya mula sa pagkakahiga. Habang sapong kanyang dibdib, tila hindi niya alam kung paano magre-react. Naalala niya palaging paalala sa kanya ng kanyang mga kaibigan na palaging mag-iingat kay Lucas. Tama nga ba sila ng akala? Kaninang pumasok sa banyo, narinig niyang tumunog ang phone niya. Hindi niya alam pero natitiyak niya na sinagot yun ni Lucas. Kaya mabilis niyang chinek ang caller log upang malaman kung sinong tumawag. Oh God, ang tiyang. Hindi ka't nakausap niya mga anak ko? Piping tanong niya sa isip. Tumayo siya at mabilis na hinalungkat ang kanyang dalang gamit. Napatampal siya sa kanyang noon nang maisip na wala nga pala siyang dalang armas. Binulatlat niyang dala nitong coat ngunit wala siyang makita. Binuklat din niyang ilalim ng kamat unan pero bago natigilan, narinig niyang paghinto ng lagaslas ng tubig sa loob ng banyo at ang pagbukas ng pinto. Maingat na humakbang siya patungo sa sulok na may kadiliman at tumanda kung sakali. Napansin niya na natigilan ito nang hindi siya makita sa kama. Sandali nitong tinanaw ang terrace na tila sinisipat kung may tao doon. Nakita niyang lumapit si Lucas sa ulanan at binuklat yun. Are you looking for me? Ani Aya mula sa likuran ni Lucas. Hawak niyang baril na nakuha sa ilalim ng unan at tsak niyang pag-aari ni Lucas at tinutok sa ulo nito. Hey wait, are you kidding? You're pointing a gun behind my back? May ginawa ba ako? Tanong ni Lucas na pinamulsang mga palad sa pants nito. Ikaw na dapat ang tinatanong ko niyan. Anong kailangan mo sa akin at dinala mo ko dito? Bakit may baril ka? Balak mo ba akong patayin? Hey, easy. Pwede bang ibigay mo muna sa akin ang baril ko? Saka sino nagsabi sa'yong papatayin kita? Wala akong balak na gawin yun sa'yo, okay? And about carrying a gun. I always did that for protection. Alam mo naman na kahit saan hindi maiwasan ng mga taong pwede tayong makabangga. Paliwanag ni Lucas. Sinungaling, narinig kita kanina na may kausap ka. Sino yun ha? I can't believe this. After what happened to us earlier, naisip mo pang papatayin kita? Sa tingin mo ba gagawin ko yun? I know you at alam kong kilala mo kung sino ako. Huwag ka na magmaang-maangan dahil bistado na kita.
May nag-utos sa'yo na patayin ako, right? What now? Nakahanap ka na ba ng tiyempo para gawin yun? Hey, easy. Calm down, okay? Walang mangyayaring ganun, trust me. Give me my gun. No, just tell me the truth. Anong kailangan mo sa akin? I know na may dahilan ka kaya ka lumapit sa akin, right? Nagpakawala ng maras na hininga si Lucas bago naupo sa gilid ng kama na tila nagpapahiwatig ng pagsuko. Kita mo na, hindi ka makasagot kasi totoong sinasabi ko. May bala ka kaya dinala mo ko dito. Ano? Sino nag-utos sa'yo? Siguro malaking reward ang makukuha mo, no? Pues ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo na hindi ka magtatagumpay. Unti-unting lumapit siya sa gilid ng kama para kunin ang kanyang bag habang nanatili nakatutok ang baril dito. Now tell me, ano ba talagang plano mo sa akin? I'm sorry kung ano man ang iniisip mo. Nagkakamali ka. I won't kill you, okay? Kung ayaw mo maniwala, hindi na kita pipilitin. But you are free to leave if you want. Talagang aalis ako at itong tandaan mo. Kung sino man ang nagutos sa'yo para patayin ako, hindi ko hahayaan na magtagumpay siya. Sisiguraduhin kong makikilala ko rin siya. Ani ni Aya at mabilis na hinablot ang bag at lumabas ng motel. Naiwan si Lucas na gulong-gulo kahit gustuin man niyang pigilan ito. Alam niya na hindi rin ito makikinig sa kanyang sasabihin. They called her mommy. Means she has a child and possibly she was engaged to someone. Bulong niya sa sarili pero hindi pa rin nawawalang kakaibang pakaramdam niya matapos marinig ang tinig ng mumunting bata kanina. What is this happening to me? Nahilot niya sintidot na ibagsak patihaya ang katawan sa kama. Naalala niya nakitang tattoo sa likod ng batok nito. Pamilyar sa kanya yun at tila nakita na niya kung saan. Hindi niya lang maalala kung saan at kailan. Ano ang gagawin ni Lucas ngayong nalaman niyang may anak si Aya? Malaman kaya niyang anak niyang mga ito sa dalaga? At bakit nga kaya tila may gustong siguraduhin si Lucas sa pagkatao ni Aya? Anong malalaman niya sa pagkatao ni Aya ang ikakagulat niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.